Magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Nelson. Sayang wala si Jen, ano? Ay, wala po eh. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayang nakasubaybay ngayong hapon. Aha. August 15, 2025. Yes. Birthday ng aking anak, Jen. Ay, oo nga po pala, no? Si Kong Paulo. Oo, birthday po ng Sagip Party List Representative, Congressman Paulo Henry Marcoleta. Oo. Alos magkasunod pala ang birthday nyo. Sen? Oo, tayo Hulyo, siya August eh. Hindi, magkakasunod kami. Yung isang anak ko naman, June. Ah, So, June, ganda, July, August. Sen, ang pag-uusapan ho natin ngayon, sigurado ay itinatanong din ng mga kababayan natin itong napakainit na usapin ng online gambling na kahapon nanood kami ni Jen bago kami magprograma eh. Ilang oras yata ho kayo nagtalakayan tungkol dyan. Pero ang isa sa mainit na tagpo na napanood namin, kasi napakinggan ko kanina nung review ko, ang dami palang uminit ng ulo kahapon. Senador Alan Peter Cayetano, uminit ang ulo. Senador Joel Villanueva, uminit ang ulo. Mukhang kayo rin yata, medyo uminit din ang ulo. Ano bang pinagtapusan nung hearing kahapon, Sen, tungkol dyan sa online gambling? Hindi kasi yun, marami na raw nababahala sa paglaganap ng online gambling. Kaya sa Senado, may nakita kong mga 5 na panukalang batas, Nelson. 3 doon ay nag-advocate ng complete or total ban. Total ban. Yung 2 naman, ang ina-advocate naman ay strict regulation. Aha. Ngayon, ako naman ay nandun sapagkat suporta sa mga kasama, bagamat yun ay pinagsanib na pagdinig. Aha. Dahil sa yung online gambling, klasipikadong sports sa tayo eh. Kaya amusement, sports and blah blah blah. So, nasa teritoryo ni Senador Erwin. Apo. Ngayon, dahil sa merong tax angle naman yon, nandun si Senator Pia. Ngayon, dahil sa may nasasangkot ang bangko dyan sapagkat regulatory arms siya ng mga e-wallets, Apo. nandun yung chairman ng Banks and Financial Intermediaries na si Senator Alan. Hindi ko alam kung meron pa, no? Pero yung nakita ko lang, yun ang 3 magkakaugnay na komite na tatalakay doon sa isang napakaselan na usapin, ano? Kasi nagsimula yung pagsasalita ni Chair Erwin, ang laki na po ng salot ng lipunan. Alam mo naman yun. Ako naman. Sige. Pero nung sana man lang, ay nagsimula tayo para, meron bang study na talagang nagpapatunay na tagilid na ang bansa natin, ano? Sana man lang, ang gusto kong makita sana doon, hindi na lang ako nagpaka-detalye, ay ang daming social issues na ang pinag-uusapan dito, kung lumala ng lumala yan, anong ginagawa ng regulator? Ayun. Di ba? Kasi simpleng-simple lang eh. Ang regulator ng mga online gaming operators, PAGCOR. PAGCOR, Kasi nasa kanyang mandato yun eh. Halimbawa, yung PAGCOR, kinuha ko yung batas eh. Presidential Decree 1869, panahon pa ng dating Marcos. Pangulong Marcos, yung una. President Marcos I. Kasi presidential decree ito eh. Siya lang naman ang naging presidente na nakapag-i-issue ng batas. Di ba? Kasi kasama sa under martial law. Under martial law tayo, no? Ngayon, hindi naman kinansel o hindi naman pinawalang bisa itong mga batas na ito. Kaya hanggang ngayon, umiiral pa rin. Kasi nakakatulong din naman eh. Yung PAGCOR kasi sa unang batas na yan, Presidential Decree,
Hindi lang siya, ano eh. Siya kasi yung operator, siya pa yung regulator, kaya nga sabog eh. Oo. So, isa sa kanyang mga gawain na ito eh. To regulate, sabi niya, operate, authorize, and license games of chance. Games of cards. Operate. And games of numbers, particularly casino gaming in the Philippines. Oh. Generate revenues. Ito yung ano niya eh. No? Kaya, dalawa eh. Dual responsibility. Dual person siya eh. Generate revenues for the government, socio-civic, and national development programs. So sa ganyang kalagayan niya, talagang siyang nag-ooperate, siyang nagre-regulate. Pagkaraniwan, pag ganyan ang ganyan ang opisina mo, parang ano eh, may conflict eh. Aha. Di ba? Kasi parang ang gusto sabihin, luluwagan mo ang regulasyon Para kumita ka. na marami. Oo, kasi sa dami ng binibigyan niya rin. Inisa-isa ko eh. Halimbawa, yung nakadepende sa kinikita ng PAGCOR. O sang-ayon sa kanyang charter, 5% ng mga winnings, 5% ay napupunta sa BIR bilang franchise tax. O, pagkatapos, 50% ng 95% na balance noon pupunta sa National Treasury. Ngayon, sabi nga ni Senator P. Nung nandun kami, bakit hindi ko nakikitang basta po, kami po yung nagbibigay. Pumapasok, Ang katunayan po, ito po yung record, ganyan-ganyan. Ewan ko sino nagsasabi ng totoo doon, O yung mga syudad na nag-host ng PAGCOR casinos, ay nabibigyan din ng fixed amount doon para sa kanilang mga community project. O yan ang naitutulong niya. Ngayon, 5% ng balanse after the franchise tax. Kasi nga, bayad sa BIR, Pagkatapos ng balanse ng franchise tax at saka yung national government mandated income share, ay napupunta sa Philippine Sports Commission. Yun. Para sa sports development programs. Pagkatapos, 1% ng net income ay napupunta sa Board of Claims. Ito yung sa mga claimants. Mayroong Board of Claims ngayon eh. So 1% napupunta sa kanila. Merong 5 billion monthly sa Dangerous Drugs Board. Ayan. So ang dami niyang nasusustinahan na pondo. At ito ay pinopondohan din yung ating isang batas na kung tawagin ay Renewable Energy Act. Ito yung 9153. RA 9153. Na kung saan ay 1.5% ng PAGCOR's annual net income ay napupunta doon. Ayan. Ngayon, ito pa. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. Yan, ha? Pagkatapos, 50% ng national government share. Kasi merong, di ba, yung 50% merong nasa national government. Kalahati nun, kalahati nun ay napupunta ngayon sa PhilHealth. Para ngayon, ponduhan yung universal healthcare. Ngayon, ang tanong ko sa kanila ganito, total ban? Di ba? Kaya ang una kong total ban, ha? Ako, member ako ng INC. Sa amin ako, bawal yan. Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang, talaga bang hinahamon ko eh. Sila. Paninindigan natin. Talaga bang, seryoso ba kayo dyan? Baka mamaya pabiro pa ako eh. Mamaya, may diskarte na naman. Baka kaya-kaya ng mga senador na yan. Kailangan tingnan natin. Kasi sabi kong ganyan, kung ganito pala yung natutustusan ng PAGCOR, o paano ngayon yung tinutustusan kapag binaan mo yan? Sino sasagot ngayon dyan? Meron kasi tayo pero tama rin naman yung nakasaad dito sa mga panukalang batas ng mga kasama natin na binabantayan naman nila yung social decay. The weakening of the social fiber. So,
titimbangin mo ngayon yan. Apo. Tapos binanggit ko yung... Alam mo nyo kasi ako sa public administration, meron tayong mga umiiral na doktrina ng public administration. Kung tawagin ay mga key principles of public policy. Ang isa ka ako sa nakalinya dyan na malapit-lapit dito sa pinag-uusapan natin ay yung Pareto efficiency. Pareto. Pareto Efficiency. efficiency. P-A-R-E-T-O. O, i-google mo, par. Tingnan natin. Minsan tinatawag yan Pareto optimality. Ano ang ibig sabihin ng ano na yan, ng prinsipyo na yan? Ito ang kalagayan ng isang estado na nag-allocate ng resources. At sa kanyang ginagawang yan ay imposible na magawa niya na mapasaya niya ang isang sektor nang hindi niya napapalungkot yung isa. Ayun. Kahit ano pang gawin mo, okay, halimbawa, tugunin natin yung lumalala at sinasabi ninyo na salot. Matugunan yan. Oh, binan nyo naman ito. So, merong sumaya, merong lumungkot. Tama? Tama. Oho. Oh, alin tayo dyan ngayon? Ay, sabi ko, alam mo ang pinaka-problema rito, Mr. Chair, kung halimbawa yung regulasyon na isa sa mga scheme na pwede natin pagpilian. Halimbawa, nagbutuhan tayo, total ban o regulation. Alam mo, matatalo yung regulation dahil nga itong PAGCOR na to, wala ka akong naipapakita. Tama. Nakatibay. Na nakapagre-regulate siya eh. Hindi effective sa trabaho. Oo. Napapasama pa nga yung iba ka ako. Tingnan mo ka ako yung isang online game operator na DG Plus. DG Plus, aha. Yan yata ka ako yung nag-sponsor ng isang ano eh. Aha. Concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. O, isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Chiquito, marami. Hindi. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam mo naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Gino pa, pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pang-alipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw na sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanongin. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay, Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance.
marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapos-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman eh, dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo yung walang net effect na maganda yun eh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Eh kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong may palaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Hindi ba? Opo. Kaya inconsistent eh. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slide sa Senate na mula 2021, noong 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang. Pero as of June 2025, naging 59.92. From 6.19 billion, naging 32 billion. Kasi ang bilis ng paglago. Nung pinapaliwanag din, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya, yung COVID-19, walang magawa yung doon nila naisip yan. Sa mga tuwid, concentrated, kung walang masyadong aktibidad, hindi mobile lang tao, nasa mga bahay lang, lahat natatakot. Gusto naman siguro nilang i-entertain. Gumawa ngayon ang pagkakataon ngayon na ma-entertain at yun na nga, nahirati sa ganon. At yung iba nga, hindi na purely entertainment, naging sugal. Na-addict na So game of chance, game of cards, game of numbers, dito nagsimula yung paglaganap niya. Ngayon, sabi ko, wala na ba kayong ibibigay na alternative? Kasi kung boboto tayo ngayon, ban ako eh. Bakit ka mo? Hindi ko po pwedeng gamitin yung regulasyon mo, Pagcor, dahil wala akong tiwala sa iyo eh. Oo nga. Alam mo nga kung ba't wala akong tiwala sa iyo? Tingnan mo na lang ha. Kanina pa tayo ako nagtatalo eh. Wala ka man lang ka kung maipakita na meron kang kakayahan na mag-regulate. Ilang ka ako yung online gaming operators ngayon. Yung sinertify mo, meron ng mahigit 60. Yung inapprove mo, may mga 20. Ito, purely online. Yung iba naman, casino at saka online. Ngayon, pwede ko bang, meron akong kopya rito eh. Binanggit ko pa yung unang 4 na malalaki. Ang balita ko yung unang 4 na yan, siguro ako mabuti pa ibigay mo sa amin na listahan kung sino ang mga beneficial owners niyan. Sino ang nakasausaw sa mga yan? Kasi baka malalaking tao yan. Kasi ang balita ko, itong unang 4 na malalaki, 85% ng industriya kontrolado nila. Yung 4 lang. 4 lang? Oo. Ang sabi ko, kung magaling ka lang regulator, yung 4 lang na yan, kako, ang higpitan mo, baka hindi maging salot yan. Kasi 85% eh. O ang sinasabi mo, yung mga illegal, maliliit lang yung illegal eh. Di ba? Kumbaga kako sa mga isda, puro dilis. Dilis, Puro dilis lang ang gusto. Ginagamit mo dahilan yung mga dilis. Itong mga balyena, itong mga pating na nandyan sa harap natin, hindi mo ginagalaw. Wala. O isipin, wag na doon. Ba't hindi ka makipag-usap ka ako sa mga platforms? Yung web. Sa web. 4 lang naman yan ka kung dyan pinagmumulan. Kasi kung wala itong mga ito, hindi makakagawa ng laro itong mga online game operators. Google Play, di ba? Google. Mada-download eh. Meron kang Amazon. Meron kang Facebook. Meron kang Twitter. Alam mo kung ano yung ang nakikita ko sa discussion, kaya inunahan ko na sila. Dito yung sinasabi mo, bakit merong naggalit-galitan.
Parang ang nakikita ko, ang gusto nilang parusahan yung e-wallet. Oo. O, di ba? Yung e-wallet, yung paborito mo, yung GCash. GCash, Oo. Kahit wala akong cash, G lang. Yung paborito nitong mga Maya. dalagang mga nakikita natin to, yung mga Paymaya, ano? Yang may PayPal pa eh, merong may Shopee Pay. Itong dalawang ito, nangingiti-ngiti. Ito yung gustong parusahan. Ay, sabi ko, teka muna. Yung baka kung e-wallet, online game ba yan? Hindi po, sabi na. Oh. Sila ba nag-develop? Developer pa ba? Sila ba yung marketer? Sila ba yung promoter? Hindi. Nakaka-impluensya ba sila nung outcome ng gaming activity? Hindi. Sa mga tweet, sabi ko, nagiging intermediary lang siya. Naging conduit. Pagka yung customer at saka yung online gaming facility, nagkasundo na sila, babayaran, pupunta dito. Yun ang pambayad. Eh, ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Alten ko, ikaw, at saya mo. Dito ka lang pala babase. Yun ang inihigpitan niya. Ang saya ng buhay mo, tinghigpitan mo. Hindi bale, ganito na lang gawin natin, sabi ko. Mr. BSP, para lang kako, wag na nila kayong pagdiskitahan. Total kayo naman ang regulator ng e-wallet. Tandaan mo, online gaming operation, ang operator PAGCOR. Yung e-wallet, ang regulator, Bangko Sentral. Sir, sabi ko, kahit hindi pa tayo tapos, pwede ba nating pag-agreehan ngayon that we can temporarily suspend yung link ng lahat ng online game operators sa Paymaya. Lahat ng link, i-delink lahat. Hindi na magagamit. Oh, yes sir, sabi niya gano'n. Ngayon, actually po, kanya, ginawa na po namin. Ngayon, ito namang mga kasama ko, merong nagganon. Tinignan. Bakit tinasabi? Yan. Doon na silang umano ngayon. Kasi ang nahalata ko, yun ang gusto nilang parusahan. So sabi naman, hindi po, kaya nahingi po kami ng 48 hours. Tumira naman yung isa. Bakit kailangan pang 48 hours? Bakit ilang pang mamamatay ng mga tao? Ganito. Oh, yan, nakita. Teka muna ako, sandali lang. Ako na nga nag-suggest, mabuti na lang merong isa na meron tayong magagamit habang pinagtatalunan pa ito. You are barking on the wrong tree. Ikaw, Kako Altenco, may problema eh. Sa PAGCOR. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon, lahat Kako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, bibigay mo rito. Dahil Kako, may experience ako sa iyo eh. Talagang ibinuos ko na talaga doon. Nagsosorry siya. Hindi na ako. Tatanggapin niya sorry mo. Paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon. Wala akong choice. Kung hindi, total ban. Kasi nga, wala kayong may provide na magandang alternative eh. Para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun. Pero may isa pa hong mainit na paksa na this past few days. Actually, matagal na. Pero itong mga nakaraang pong araw ay lumitaw ho kasi yung mga kontratista ng mga flood control project. Mismo ang Pangulo pa nga ang naglilitaw, naglabas. At ng mga kung ano-anong mga korporasyon ito, Sen. At meron pa siyang website na binuo itong isumbong mo sa Pangulo. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating papaksain na isasama ho natin ang ating mga kababayan. At meron silang magandang... Sa pamagitan ng Vox Populi natin? Vox Populi, opo. Anong itatanong natin sa kanila? May mungkahi po kasi si House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong congressional action
para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila ang magbibigay Ah, sa Pangulo. Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung ano-anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Ha? Kagaya ng pag-i-issue na, bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang... bakit? Ang problema ba right of way? O nililis lang nila yung Yun nga ho, issue? Oho. Bakit kailangan pa ng ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema? Aha. Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives. Na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang PAGCOR operator ka na, regulator ka pa. Aha. Contractor ka, congressman ka pa. Ako po. Inconsistent yun eh. Di ba? O, pagkatapos, yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman... di ba nung isang araw ay na-discuss natin dito, Nelson? Aha. Isang revetment. Ano? Meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po magkusa dyan. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation na yan. Yan ang matindi. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan.